Ang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras po natin, Oy! 3:59 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ngayon po ay Lunes, October 20, 2025. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Bagyong Ramil, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. 7 kabilang ang 5 magkakapamilya na nabagsakan ng puno sa Quezon patay sa hagupit ng bagyo. State of calamity itineklara sa Roa City, Capiz dahil sa malawakang pagbaha. 400 milimetrong ulan ibinuhos sa lungsod sa loob ng halos isang araw. Pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, sinagot ng Malacanang. Driver ng UV Express na umararo sa ilang sasakyan sa Quezon City, nagpositibo sa paggamit ng shabu. Lisensya ng sospek pinawalang bisa ng LTO. Sa lalawigan, mandatory na pagsusuot ng face mask sa Quezon Province, iniutos dahil sa pagtaas ng kaso ng malatrangkasong sakit. At sa balitang sports, Team Asia muling nagkampiyon sa Reyes Cup. Magandang madaling araw! Good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kompleto ang ating Team Pogi. Buena Mano! Ngayong Monday morning, ako po si Radyo Patrol, Robert Mano. Good morning, Mopay Ngaga. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. At ngayon sa detalye. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. Update muna po tayo sa Bagyong Ramil. Napanatili nito ang taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Ramil sa layo 155 kilometers sa west-northwest ng Iba, Zambales o sa layong 175 kilometers sa kanluran ng Dagupan City sa Pangasinan. Inaasahang lalakas ang Bagyong Ramil habang nasa West Philippine Sea bago tuluyang lumabas ng PAR. Nakataas ang signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, northern at western portions po ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, northern at central portions ng Occidental Mindoro, Lubang Islands, at northern portion ng Oriental Mindoro. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. 4:03 na madaling araw, patay ang 5 magkakapamilya matapos mabagsakan ng nabuwal na puno ng buli ang kanilang bahay sa pagkagupit ng Bagyong Ramil sa Pitogo, Quezon. Kabilang sa mga namatay ang 66 na taong gulang na lolo, mag-asawa at kanilang 2 anak na edad 11 at 2 taon. Natutulog ang mga biktima sa kanilang bahay kubo ng nabuwalang puno at nabagsakan ng magkakamag-anak. Halos hindi na makilala mga biktima na nagkalasog-lasog ang mga katawan dahil sa bigat ng bumagsak na puno. Umapila naman ng tulong ang 18 anyos na anak ng mag-asawa na nakaligtas sa trahedya.
Ipinarating ng pamahalang panlalawigan ng Quezon ang pakikiramay sa mga naulila. Sinabi ni Quezon Governor Helen Tan na nakipag-ugnay ng LGU sa pamilya ng mga biktima at nagbigay ng tulong. Basta AM DZMM. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. Isinailalim na po sa state of calamity ang Rojas City sa Capiz. Dulot po ng malawakang pagbaha na naranasan dahil sa pag-ulan na dala ng bagyong Ramil at Amihan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas na umabot sa halos 1,000 at 200 pamilya o mahigit 4,000 individual ang apektado ng pagbaha. Kinumpirma ni Dadivas na isa ang namatay dahil sa pagkakuryente at walang nawawala sa Rojas City. Ito anya ang unang beses na nakaranas ng malawakang pagbaha ang Rojas City pero humupa na ang baha at nadadaanan na ang mga kalsada. Ilang lugar sa Rojas City ang umabot hanggang leeg ang baha tulad sa Barangay Bolo. Suspendido ang klase sa lahat ng level sa Rojas City hanggang sa Miyerkules. Ayon kay DOST Region 6 Assistant Provincial Director Ryan Dumpita, umabot sa 400 mm ang ibinuhos ng ulan sa Rojas City mula alas 8 ng umaga ng October 18 hanggang alas 5 ng umaga ng October 19. Sa bayan ng Ibisan, patay ang 23 anyos na babae nang malunod sa creek sa Barangay Malolok Sur. Pauwi na si May Urdelas at 2 kamag-anak na madulas at inanod ng rumaragasan tubig sa creek ang biktima. Tumagal ng ilang oras ang search and rescue operation bago na-recover ang bangkay ng babae. Sa report po ng Office of Civil Defense 6, halos 19,000 individual ang apektado ng bagyong Ramil at sa Capiz at maging sa Northern Iloilo Province. Basta AM DZMM. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. Itutuloy ngayong araw ang paghahanap sa mag-asawang nawawala matapos magka-landslide sa Bukidnon, Davao Road sa Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Sakay ng kanilang tricycle ang mag-asawa na pauwi na sana sa bayan ng Kitaw-Tao nang gumuho ang lupa at nahulog sa bangin ng mga biktima. Pansamantalang ipinagpaliban ang search and rescue operation dahil madilim sa lugar at delikado ang kaligtasan ng mga rescue workers. Natagpuan sa baba ng bangin ang tricycle at ilang kagamitan ng mga asawa na pinangambahang natabunan ng putik at mga bato. Nagpadala na ng karagdagang tauhan ng Bukidnon PDRMO at mga rescue workers mula sa Valencia City at iba pang bayan sa Bukidnon para tumulong sa paghahanap. Samantala, sugatan ng isang lalaki matapos madaganan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang bahay ng biktima sa Estancia, Iloilo. Pahirap pa ng rescue operation para mahugot mula sa ilalim ng kanyang bahay ang biktima. Isinugod na sa ospital ang nasabing biktima. Basta AM MM. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. Nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Samar, Eastern at Northern Samar dahil po sa pag-ulan na dala ng bagyong Ramil. Sa Samar, inilikas sa mga residente sa Barangay Birawan sa bayan ng Daram dahil sa pagragasan ng tubig mula sa kabundukan. Pilit isinalba ang mga alagang hayop. Pinasok ng baha na may kasamang putik at ang ilang bahay naman sa Poblasyon 3. 40 bahay naman ang binahan sa Barangay Hakopon dahil naman sa pag-apaw ng ilog. Sa Calbayog City, bumaha sa Barangay Kaglanipaw dahil sa pag-apaw ng ilog. Rumaragasa rin ang tubig pababa ng bundok sa bahagi ng National Highway at gumuho ang bahagi ng kalsada. Pinasok ng baha na umabot hanggang dibdib ang ilang silid-aralan sa Bugtong Elementary School. Sa Eastern Samar, natuklap ang yero ng gym sa bayan ng San Julian dahil sa lakas ng hangin habang binaha naman ang bakuran ng munisipyo ng bayan ng Giwan. Basta AM DZMM. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. Pasada Probinsya. Probinsya. Sa Pampanga naman, 35 barangay sa Pampanga lubog pa rin sa baha dahil sa mga nagdaang bagyo at pag-ulang dala ng bagyong Ramil. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie. Balikan natin mamaya-maya si Gracie Rutao.
Samantala, halos 721,000 pesos na halaga ng paunang tulong ang ipinadala ng DSWD sa mga sinalanta ng Bagyong Ramil. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang dito ang 300 at 82 family food packs at 547 ready-to-eat food boxes. Kagapayan yan ng DSWD ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapadala ng agarang tulong at kapanatagan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak ni Dumlao na kayang magbigay ng DSWD ng karagdagan tulong lalo't halos 2 milyong family food packs ang naka-preposition sa mga warehouse ng kagawaran. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan ang mga LGU na hihingi ng karagdagan tulong dahil sa inaasahang tataas ang bilang ng mga apektadong pamilya. Basta AM, MM. Grace?